up mga boss? It's me again, Max Dubs. Kung kayo mga boss nakakaranas ng may tubig yung tangke nyo at bumubuga ng tubig ang air dryer nyo kahit hindi naman kayo nagpa-install ng nawasa sa inyong truck, tara mga boss, pag-usapan natin yan mga boss. Pero bago ang lahat mga boss, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Kung may mga di nyo na kuha kunti, please comment below para masagot natin ng maayos mga boss. Let's go! Kung napapansin nyo mga boss, yung tangke natin tsaka air dryer natin pag singa may sumasabay na tubig. Yung tangke natin pag i-drain natin may tubig. Minsan naririnig ko moist lang daw, kaya may tubig. Yung iba din dyan, siyempre pag may tubig yung air dryer natin pag singa, palitan ng air dryer na bago. Mali po yan mga boss kasi more expensive yan. Ulit-ulit na lang din yan ang papalitan natin. Pagpalitan natin ng bago, ganun pa rin, may tubig pa rin ang kalaunan, may tubig pa rin yung air dryer natin mga boss, kahit makailang palit tayo. Hindi dyan ang problema mga boss. Kahit sa tangke, hindi rin dyan problema kasi kung wari i-drain lang natin kasi may tubig, mawawala ang tubig, okay na. Mali yan mga boss. Una natin gawin mga boss para ito hindi kayo mahalan sa maintenance ng truck, kasi yun yung sinasabi ko kanina, palit ng air dryer kasi may tubig. Ang air dryer talaga pag mapasok ka ng tubig hindi na talaga sisinga, kaya palitan. Pero once na may tubig mga boss, hindi na siya magsinga, palitan nyo ang air dryer, pero may papalitan pa rin kayo para hindi na maulit yung papasok ang tubig sa air dryer mga boss. 2,000 years later. Pag ganito ang problema ng ating mga truck mga boss, siyempre una di natin alam, siyempre nagsisingaw ng tubig. Okay pa yan, tatakbo kasi nagsisinga pa. Once na hindi na suminga yung ating air dryer kasi nga may tubig, bago natin palitan ng panibagong air dryer mga boss, palitan muna natin yung ang pinaka problema sa ganyan na sitwasyon na may tubig yung air dryer natin saka yung tangke ay ang compressor head. Ito mga boss, compressor head, yung makikita mo yan sa may makina gilid, yung siya talaga ang supply ng hangin. Yung compressor head, papakita ko sa picture yan. Simple lang yan, kahit ikaw, kahit sino mga boss, kahit hindi ka mekaniko, pwede mo yan ikaw na mismo magpalit. May tornilyo yung malaki saka maliit, tapos yung pinakalock niya 4 bilaan. Yan lang, plug and play lang yan. Pag mabunot mo yan, matanggal mo yan, bili ka ng bago, salpak na agad. Walang timing yan, walang basta alam niyo yan, kahit simple lang yan para hindi kayo magastos sa mekaniko. Medyo mahal din yan, kahit ganyan lang yan pagpagawa nyo, mahal din. Kung makikita nyo sa picture mga boss, ayan lang yung matanggalin nyo. Yan ang pinaka main na problema sa ating mga truck. Pag may tubig yung ating tangke, pagsinga ng air dryer may kasamang tubig, kahit langis mga boss, mapapansin din natin minsan may langis yung air dryer natin. May mapatak-patak, di naman yan sisinga kasi malapot yan. Pero pag may once na mapatak-patak na yan,
may langis na yung air dryer natin, kalaunan yan, hindi na rin yung sisinga. Isa din yan. Pag ganyan din ang problema natin mga boss, dapat compressor head din ang problema niyan. Tubig, may lalabas ba na tubig or langis. Pag sa dalawa may, kahit sa ang dalawa dyan, makikita mo sa air dryer natin, ang pinaka main na problem niyan ang compressor head. Kaya yan yung palitan una natin bago ang palitan yung air dryer mga boss. 2 hours later. Kaya mga boss, ang pag masira ang compressor head, madaming maapektuhan. Una, ang air dryer. Kalaunan yan siya, hindi na yan sisinga. Tapos, mabagal na ang karga ng hangin kasi maapektuhan din ang air governor. Kasi pag madami ng tubig talaga, malala na, papasok din yung tubig sa air governor. Kasi ang air governor, nakakonekta din yan sa compressor head, sa may babaw. Yung maliit na tubo dyan, yan yung linya ng air governor mga boss. Siya yung naglalak para pag mapuno na yung tangke natin, kung napapansin yung pagsinga, pinipigilan na niya yung hangin doon mga boss, kaya hindi na siya papasok sa tangke. Pangalawa mga boss, ang check valve. Ito mga boss, yung check valve. Pag once na pumasok na yung tubig sa tangke, masisira ang check valve mga boss, kasi may parang ano lang yun yan, parang o-ring lang yun din siya, parang luma. Siyempre galing sa tangke, galing sa compressor, papasok sa mga linya, siyempre madumi yan mga boss, may kasama yung mga dumi, kalawang, may stuck dun sa guma, kaya hindi na naglalak si check valve. Kaya magsalubong na yung hangin, hindi na siya nag-aangat, hindi na siya nag-aangat. Kung mag-aangat man hanggang 6, 7, yan. Minsan air governor ang pag hinalaan natin, minsan hindi lahat ng hangin na hindi umakyat, air governor agad yung dahilan. Isa din tong check valve. Yan, dalawa yan sila. Dalawa. Kasi pag pag masira ang check valve, hindi na niya masalansan ng maayos yung hangin sa tangke. Ibabalik na niya yung hangin kasi ang check valve sira na. Hindi na nag-auto lock mga boss. Ayan na nga mga boss. Tandaan nyo mga boss, kung may problema ang air dryer nyo na nagsisinga ng tubig, ang tangke nyo may tubig, huwag muna nyo nang palitan ang air dryer. Unahin nyo pagpalit yung compressor head, kasi pag pinalitan nyo kasi may tubig na, sasayang naman kayo ng pera mga boss. Bago nyo palitan ng bago ang air dryer, palitan nyo muna yung cylinder head, compressor head, compressor head, kasi siya ang may pinaka problema, kaya may tubig yung air dryer natin saka tangke ng hangin mga boss. Sana mga boss, supportaran nyo ako sa aking YouTube channel, saka FB page pala, Max Dubs. Paki-follow lang din mga boss, kasi mas madali ako maka-reply din doon kasi nag-automatic kaysa Facebook. Nag-reply na din naman ako, pero mas madali ang Facebook kasi nagpo-pop up agad yung mga nyo, tanong sa salamat pala sa mga walang sawang sumusuporta sa ating mga boss, sa mga bago ding nakapanood ng video natin, i-subscribe na lang din naman po. Salamat. Ingat sa biyahe mga boss.